Pakiramdam ni Danica after 2 weeks. Nag-backfire sa kanya ang mga plano niya. Mabubuntis siya. Dahil ng gabing iyon ay may naganap muli sa kanila. 2 days nang nakaraan mula nang may nangyari sa kanila ni Marcus. Mula ng araw na yun, naging extra sweet pa ito sa kanya. Not bad. Hindi naman pala mahirap pakisamahan ng lalaki. Maalaga ito sa kanya at sa mga bata. Danica's point of view. Today is Monday. Kailangan kong bumangon ng maaga. Ngayon ako mag-uumpisa sa trabaho. Alam ko na may mga kasunduan kami. Kaya kailangan kong panindigan yun. He is going to be my boss. And I am her secretary. At least now, may mapupuntahan na ang pagsasakripisyo ko. Hindi na mawawala ng trabaho ang mga tauhan nila dad. Pati ang mansyon ay mananatili sa akin. At hindi pa mawala ng tatay ang mga anak ko. Tama lang ang desisyon ko. Bumaba na si Danica para tulungang magluto ang mga katulong. Ayaw niyang maging pabigat dito sa mansyon ng binata. Manang, ano pong lulutuin niyo? Pwede po ba ako nang magluto? Naku Ma'am Danica, bili ni Sir na huwag kang papayagan na magkikilos dito sa mansyon. Pero Manang, hindi naman po mabigat ang pagluluto eh. Sige na, please. Nagpapungay pa siya ng mga mata sa mga ito. Kaya wala nang nagawa ang mga kasambahay, kundi payagan siya. Pero ina-assist siya ng mga ito, kaya mabilis lang siyang natapos sa pagluluto niya. Maya-maya pa'y nakakarinig na sila ng mga yabag papunta sa kusina. Manang, nakita niyo po ba ang asawa ko? Nagdilim ang mukha ni Marcus nang bumungad sa kusina. Asawa daw? Hindi pa nga sila kasal. Oo nga't may nangyari na sa kanila nung isang araw, pero hindi pa rin sila matatawag na mag-asawa. Tapos heto, asawa na agad ang tawag sa kanya? Seriously, Marcus? Aniya sa kanyang sarili. Agad lumambot ang mukha ng binata nang nakita siyang nakasuot ng apron at abala sa paghahain ng almusal. Wife, bagay sa iyong nakaganyan na. Asawang-asawang dating. Parang ayaw ko na tuloy na papasukin ka sa trabaho. Dito ka na lang kaya para sa mga bata. Pero maya-maya ay nagbago na naman ang hitsura nito. Ang bilis magpalit ng mood. Manang, hindi ba sabi ko huwag niyong pagurin ang asawa ko? Bakit niyo siya pinatulong? Sermo ng binata. She pouted her lips. Bakit ba? Gusto kong tumulong eh. Besides, ngayon ako magsisimula bilang sekretary mo, Mr. Marcos Sebastian. He chuckled. Ngayon niya lang nakita ang asawa sa ganitong ayos. Nakaponi at maluwang na t-shirt. Lalo siyang nauhulog dito. Ang cute nito kapag nagpapout ng lips. Okay, fine. Let's eat first. Marami kang trabaho ngayon dahil 1 buwan akong walang sekretary. Manang, pakitawag naman sila mom at ang mga bata para makapag-almusal na kami ng sabay-sabay. Umupo na ito sa kasya hinila at pinaglagay ng pagkain sa plato. Good morning, sir. Sabay-sabay na bumati ang mga empleyado sa kanya pagkarating ni Marcos dito sa kanyang opisina. Magaan ang kanyang pakiramdam dahil kasama niya si Danica. Bagay rito ang suot. Ang ganda talaga ni Danica. Bagay sa kanya. Napapangisi pa si Marcos ng sulyapan ng dalaga. Pagkapasok nila sa kumpanya ni Marcos, medyo naasiwa si Danica sa klase ng tingin ng mga empleyado sa kanya. Pero wala naman siyang pakialam sa mga ito. Kailangan niyang panatilihin ang poise niya sa harapan ng mga ito. Kailangan niya ng trabaho. Wika niya sa kanyang sarili. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bago kong sekretarya, Miss Danica Bautista. And she's going to be my wife. So from now on, pinagbabawalan ko ang kahit na sino na lalaki rito na lumapit at kumausap sa kanya kung hindi tungkol sa trabaho. Automatic na laglag na naman ang panga ni Danica. Ano na naman bang pumasok sa isip ng binatang to? Ganito na lang kung magsalita. Parang masyadong possessive. At ayoko rin na pinagchichismisan niyo siya. Ang mahuli ko na sumuway sa utos ko, ipatatanggal ko kaagad sa kumpanyang to. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso na saad ni Marcos. Yes, sir.
Sabay-sabay na wika ng mga empleyado bago nagsibalikan sa kanilang trabaho na parang walang nangyayari. What's wrong with you, boss? Masyado mo naman yata akong pinangunahan. Magpapakasal naman ako sa iyo pero wag mong masyadong diktahan ng kung anumang mga desisyon ko. At nasa office tayo, Marcos. Ayoko ng special treatment. Dito sa office, walang asa-asawa dahil hindi pa naman tayo kasal. I need to work kasi ito yung pinagkasunduan natin. Paliwanag ni Danica. Ikaw na nga ang iniisip ko, tapos ngayon ganyan ka pa sa akin. Kaya ako kinausap ang mga empleyado natin para naman hindi ka nila pag-initan. Pero parang wala lang yun sa'yo Galit nitong bigkas habang masama ang tinging ipinukol nito sa kanya. Maghapon siyang nag-aayos ng mga papeles. Ang dami-dami pang kailangan niyang tapusin. Isa pang lalaking yun. Paano ko matatapos ang lahat ng to? Kung maya't maya'y pinapapunta niya ako sa office niya. Magtimpla ng kape, dalhan siya ng snacks. Hello, sekretary kaya ako, hindi niya PA. Ang gusto ko lang naman ay maayos kong magampanan ng trabaho ko. Pero bakit galit na naman siya? Unang araw ko pa lang, gano'n na ang trato niya sa akin. Grabe, pinapahirapan niya ba ako? Bahala siya sa buhay niya. Pero paano na ang plano ko? Kung napakasuplado at napaka-arugante ng lalaking yun. Paano ko siya matututunang mahalin kung ganyan siya? Inis na saad ni Danica sa kanyang sarili. Mauna na ako, bahala siya. Dadaan na rin ako sa mansyon para kamustahin sila Nanay LV at para maibigay ko ang mga sahod nila. Habang palabas ng elevator si Danica, ay may bigla na lamang humablot sa kanya at hinila siya papasok sa pinakamaliit na CR. Medyo nagpanik siya. Baka kasi may gawin itong hindi maganda sa kanya. Nagwala siya't nanlaban. Kung saan-saan niya na nakalmutan kung sino mang humablot sa kanya. Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Sisigaw na sana si Danica nang bigla siya nitong ipinasok sa isa sa mga CR doon. Danica. Nang tignan niya ang humablot sa kanya, gano'n na lang ang galit niya. Napakasama mo! Bakit mo ako dinala dito? Hinahanap na ako ng fiancé ko at ang boss ko dito sa kumpanya. Kaya kung ako sa'yo, palabasin mo na ako dito ngayon din. Besides, wala nang rason pa para magkausap pa tayo. Or ang lumapit ka pa sa akin. Hindi mo ba naaalala ang sinabi ko sa'yo dati? Kinamumuhian kita at ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Galit na saad ni Danica sa dati niyang nobyo. Marcos' point of view. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kanina pa ako naiinip sa paghihintay sa kanya para pumasok siya dito sa office. Hindi pa naman oras ng uwian, kaya imposibleng umuwi na yun mag-isa. Isa pa, sinabi ko sa kanya na kung sakaling pupunta siya sa mansyon nila, ako na ang bahalang maghahatid sa kanya at para na rin mahintay ko siya. Lumabas siya ng office at hahanapin niya si Danica. Pinuntahan niya ang security room para tignan ng CCTV. What are you doing, Carlos? Palabasin mo ako rito or tatawag ako ng guard para ipatapon ka sa labas. Please, honey. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kausapin mo naman ako. Ang nangyari noon ay isang malaking pagkakamali lang. Mahal na mahal kita noon pa man. At may mga pangangailangan ako bilang isang lalaki. Hindi mo kayang ibigay sa akin. At nagkataon na ang kaibigan mo ang naroon para ibigay sa akin yun. Pero sana kung hindi ka umalis ka agad, ikaw pa rin naman ang pipiliin ko. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita, Danica. Magsabi ka lang na mahal mo pa rin ako. At mangangako ko sa'yo na iiwan ko si Nancy. Pero nagtataka lang ako, Danica. Sabihin mo nga sa akin, nung tayo pa ba, pinagtaksilan mo na ba ako? Paano ka nagkaroon ng anak? Sagutin mo ko, niloloko mo ba ako nung panahong naging tayo? Hindi niya ito pinatapos sa kanyang mga tanong at nasampal niya ang lalaki. Ang kapal ng mukha mo para baliktarin ako At kung totoo mang niloloko kita nun, sana ginawa ko para quits na tayo. Para sabihin ko sa'yo, minahal kita, pero niloko mo lang ako. Sinayang mo lahat ng tiwala na binigay ko sa'yo. Hindi mo ba alam na nung nahuli ko kayo, naglasing ako? At yun, naibigay ko ang iniingatan ko sa lalaking nakita ko sa resto bar. A total stranger. Kakakilala ko pa lang sa kanya nung time na yun.
at agad-agad na sumama ako sa kanya. So, you'll see, hindi ka kawalan sa akin. Ang bilis kitang napalitan. Kaya wag mo na akong guluhin pa at ang fiancé ko. Bubuo kami ng pamilya. Saka diba, ikakasal ka na rin naman sa babaeng yun? Kayo nang manluloko kong kaibigan. So bakit nanggugulo ka pa? Kung hindi ka masaya sa kanya, wala na akong pakialam doon. Lalabas na ako at baka hinahanap na ako ng fiancé ko. Baka nag-aalala na yun sa akin at hindi magandang tignan na magkasama tayong narito sa loob ng CR ng mga lalaki. Sana huli na natin tong pag-uusap, Carlos. Ayoko nang pagmulan pa to ng gulo namin ng boyfriend ko. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakita siyang lumabas ni Marcus galing sa CR na kuha sa CCTV. Nakakuyom ang mga kamao ni Marcus habang tiim ang bagang. So pinagtaksilan siya ng dating kasintahan, kasama pa nito ang ex-boyfriend sa loob ng CR. Hindi na niya tinapos ang pinapanood, basta ipinatakbo niya na ang sasakyan paalis. Tinawagan niya ang mga kaibigan. Gusto niyang uminom para mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Danica's point of view. Nasaan na ba yung magaling mong anak, Arthur? Abay, gabing-gabi na pero wala pa rin dito sa bahay. Dinaig pa ang binata kong kumilos. Han, baka naman nasa resto bar lang yun na pagmamay-ari niya. Alam mo naman ang anak natin, napaka-workaholic. Kahit gabi na ay nagtatrabaho pa rin yun. Saad ng kanyang in-law na lalaki. Kanina pa niya naririnig ang pag-uusap ng kanyang mga in-laws. Oo, kanina niya pa tinatawagan ng kasintahan, pero walang sumasagot sa tawag. Iha! Tawag sa kanya ng ginang. May pinagtalunan ba kayo ng anak ko? Kanina ko pa kasi tinatawagan sa opisina, pero wala raw doon. Hindi ako mapalagay dahil gabing-gabi na ay wala pa rin. Hindi ako sanay na wala yun ng ganitong oras. Kahit si Jasmine pag nandito yun, ganito din ang pag-aalala ko. Please, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan ng anak ko, ay pag-usapan niyong maigi. Ayokong madadamay ang mga apo ko. Wika ni Tita Nelda. Opo tita, don't worry po. Kakausapin ko po si Mang Lito at pupuntahan ko po si Marcos sa resto bar. Baka nandun lang po yun kasama ng mga kaibigan niya. Thank you, Iha. Sandali at ipapatawag ko ang driver. Ikaw nang bahalang magpasensya sa batang yun. Parang kapatid na kasi niyang mga kaibigan niya, kaya ganun kong magbonding. Pero iba na kasi ngayon dahil nandyan na kayo ng mga apo ko, kaya hindi ako papayag na maghikap siya sa gabi. Thank you po, tita. Nakangiti na saad ni Danica. Oh, stop calling me Tita Danica. Call me Mommy from now on, because you're part of our family now. Kasal na lang ang kulang sa inyo ni Marcus para ganap ka ng maging Sebastian. Thank you po, Mom. See, that's better, Iha. Thank you for making my son happy. Nakangiti na wika ng ginang. Mang Lito! Tawag ni Danica sa driver. Papunta na sila sa resto bar na pagmamay-ari ni Marcus. Hintayin niyo lang po ako sa labas ng resto bar. Ako na lang po ang papasok. Maedad na po kayo at alam kong hindi na maganda sa inyong mauusok na lugar. Si Von at Nico na lang isasama ko. Sabay tingin sa dalawang bodyguard na nasa likuran niya. Bilin kasi sa kanya ng mga biyanan na samahan siya. Dahil baka maraming mambastos sa kanya sa loob. Ma'am Danica, dito na po tayo. Hintayin ko na lang po kayo gaya ng sinabi nyo. Sige, Mang Lito. Bumaba na siya at pumasok na sa resto bar. Kasunod ang dalawang bodyguards. Naalala niya ang lugar na to dahil dito niya unang nakita si Marcus. Dito nabuo ang kambal. Dumiretso na siyang umakyat sa taas. Kilala naman siya ng mga bouncer doon dahil minsan na siyang pinakilala nito sa mga tauhan. Kinabahan si Danica. Iba ang kabog ng kanyang puso habang papalapit sa inuukupan na suit ni Marcus. Dahan-dahan niya sana itong kakatukin nang makita niya itong bukas. Pumasok na siya at buong puwersang binuksan ito. Natutop siya sa kanyang bibig nang ibang sumalubong sa kanya. Ang kanyang magaling na asawa ay may kahalikang babae sa ibabaw ng kama. Halos parehong walang kasuotan ng mga ito. Napasinghap si Danica at hindi agad makakilos. Isang hikbi ang lumabas sa kanyang labi. Bigla ay nakadama siya ng sakit sa kanyang puso. Kung kailan niya ito minahal,
Saka pa siya nito lolokohin. Ang mas masakit ay sa babaeng ito pa, na minsan na rin siyang inagawan. Lumikha siya ng ingay na bumuwal sa kanyang pagkakatayo. Medyo nagdilim ang kanyang paningin at naghanap siya ng makakapitan. Buti na lang at inalalayan siya ng 2 guards na kasama. Lumingon sa kanya si Nancy at Marcus, at tila nanlaki ang mata ni Marcus nang makita siya. My God! Rinig niya na saad ni Marcus nang mahagip siya nito ng tingin. Tumila po ng babaeng kasama nito nang bigla itong itulak ng binata. Pero hindi na hinintay pa ni Danica na makalapit sa kanya si Marcus. Dali-dali na siyang tumakbo palabas ng kwarto. Basang-basa ng luha at medyo hilong-hilo na siya sa hagdan. Inaanalayan siya ng bodyguard dahil pati mga tuhod niya ay nanginginig na. Pagdating nila sa labas, ay hindi na siya sumabay sa driver pauwi sa mansyon. Umuwi siya sa sariling bahay dahil balak niya munang magpakalayo-layo. Hindi niya kayang tanggapin na ganun-ganun na lamang siya lolokohin ng lalaking minahal niya. Ano bang meron sa babaeng yun? Palagi na lamang kinukuha sa kanya ang lahat ng lalaking mahal niya. Naiiyak na saad ng dalaga sa kanyang sarili. Tuluyan na kayang magkalayo sina Danica at Marcus? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.